Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin sa tasa reading ang kapalaran mo. Pasensya na kayo guys kung hindi nyo masyadong makikita, pero ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Meron pa kasing natitirang tubig kaya niikot-ikot ko. Merong person na parang genie na maghahatid sa'yo ng good news or offer para kumita or magandang trabaho. At ito yung simula na magiging maganda yung estado mo sa buhay. Para na rin siyang genie na nag-appear sa buhay mo na nagpabago sa mga plano mo or sitwasyon mo sa buhay. Nalalapit na yung pagdating ng swerte na ito na tinutukoy ng tasa. At saka base sa tasa na ito, walang magiging hadlang sa desisyon na gagawin mo. Nasa sa iyo yung kalayaan para magdesisyon. Magpapatuloy yung magandang kita dahil sa swerte na dumating sa iyo. At itong trabaho o negosyo na gagawin mo ay magiging mabusisi ka at maingat. Poprotektahan mo yung magandang kapalaran na natatamasa. At kahit natatamasa mo na yung magandang kapalaran, andun pa rin yung magandang kalooban mo. Kaya naibabalik sa'yo ng universe yung mga magandang nagawa mo. At saka kung meron kang person na nagugustuhan, pinapakita na nade-develop na rin yung person sa iyo. Pareho nyo ng gusto ang isa't isa. May letrang N, T, U, S at E na posibleng initial ng person na connected sa iyo or maybe ikaw ito. At saka kahit hanggang dito tuloy-tuloy yung swerte sa buhay mo sa financial at ang magandang career. At saka dito pinapakita na hindi lang yung trabaho mo yung ginagawa mo, kundi meron ka pang ekstrang pinagkakakitaan. Posibleng gawin mo to in the future kung hindi mo ito ginagawa ngayon. At ito yung mensahe ng universe sa iyo na i-enjoy mo din yung buhay mo. Hindi puro trabaho lang, huwag mo masyadong seryosohin. Meron pang letrang pinapakita na V, A, at S. Itong malaking aso na to, ikaw yan. Ang ibig sabihin, may mga person na may inggit sa'yo, posibleng malapit pa sa iyo. Loved ones o kaya kaibigan na nagdadala sa'yo ng negatibo. Pero nasubukan mo na rin na putulin yung koneksyon sa ilan na nagdadala ng negatibo sa'yo. Pwede once or twice. Nagkaroon ng distansya sa loved ones or person. Kaya pala sinabi sa tasa na ito na tumutulong ka kasi ang gusto mo kapayapaan. Pero hindi mo pa rin sila mapapaayon sa kung ano yung nasa isip mo. Kasi pinapakita rin dito na kahit ano pa yung gawin mo na kabutihan, may masasabi pa rin yung mga taong ang dala ay negatibo. Gamit naman itong mystical card, kuha tayo ng 3 para mas mag-guide ka pa kung ano pa yung dapat mong malaman. Para sa mga hindi pa nakakaalam, kaya ako matagal hindi nakapag-upload kasi
cleanse ko itong mga cards at saka pinagpahinga. Itong porcupine, nakadalawang cards ka na gawin mo simple yung buhay mo na kahit na may mga magandang nangyayari sa iyo. Kasi nga, kapag na-focus ka na sa isang bagay, doon na lang talaga yung attention mo. Kailangan balanse. At saka, napaka-devoted mo pala, energetic, happy na kaibigan. Itong peacock naman na nagsasabi, nakadalawang words ka na para sa kalayaan, balanse, at 3 words naman para sa spiritual. Kaya kung ano man yung gumugulo sa isip mo, i-release mo ito, yung takot at saka pag-aalala. Kapag nasa mahirap na sitwasyon ka, tingnan mo din yung sitwasyon mo sa ibang anggulo. Yung akala mo kasing mahirap na sitwasyon ay pwedeng masolusyonan sa simpleng paraan. Itong elephant naman, naka 3 words ka na para sa swerte. Ipagpatuloy na matuto sa mga sitwasyon na nangyayari sa iyo. Tsaka lakasan mo yung loob mo. Isa rin ito sa way na para maipagpatuloy mo yung tagumpay na makakamit. Huwag din kalimutan yung loyalty at saka yung hindi mabago kung ano yung dating ikaw. Alamin natin kung ano ang future connection mo sa person mo, sa kapwa, or sa loved ones. Ikaw na yung bahalang tumukoy. Babanggitin ko rin sa inyo kung ano yung zodiac sign. At paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay general reading, timeless reading, at saka guide reading lamang. Kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Aalamin natin sa cards kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon, ang susunod na mangyayari, at sa future. At syempre, marami pa tayong aalamin kung ano din yung nararamdaman ng person. At kung ano man yung message ng person sa iyo. Ang mga cards ay 5 of Cups, 6 of Wands, at the Hangman. Ang zodiac ay Scorpio, Libra, at Pisces. Pinapakita sa iyo na ang nangyayari sa iyo ngayon, kahit na nakakatamasa ka ng magandang sitwasyon sa buhay, compare sa iba, ay syempre meron ka pa rin kalungkutan na nararamdaman sa puso mo or sitwasyon na inaalala. Sinisikap mo rin na maintindihan yung bawat sitwasyon na nangyayari sa iyo. Pero, syempre, tao tayo. Nauuna sa iyo yung emosyon at yung panic kung paano masusolusyonan yung mga dumarating sa iyo. Pero kahit sa mga cards na ito, ipinapakita pa rin yung tagumpay. Pero ang ilan sa inyo, nakamit mo na yung tagumpay, pero yung pag-aalayan mo ay wala na or hindi mo makakasama. Trap ka sa sitwasyon or feeling na ito, pero kailangan mo na itong i-let go at harapin yung magandang nangyayari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, kung kailan busy yung trabaho, tsaka naman merong person na gusto nang umalis. Sinabi ito sa iyo ng ka-member mo o kaya tauhan mo na ito yung plano niya. At ito yung nagpapapigil sa iyo kung ano yung tamang desisyon.
kailangan mong mag-move forward kahit na magkaroon man ng kakulangan. Kasi soon, makakahanap ka rin ng kapalit or makakaya mo yung situation mo sa karir mo o kaya sa negosyo. Ang ilan sa inyo na nag-aaral naman, ang kailangan mo ay time management o kaya yung tutor na para matutukan mo talaga yung pag-aaral mo. At saka i-add ko lang na sa career o negosyo, yung ambag mo ang pinaka-importante. Kasi marami ng words at saka cards na nagsasabi na ma-achieve mo yung goal mo. Ang magpapabagal sa tagumpay mo na dumating ay yung fear, worries, at saka yung pag-intindi sa mga negatibo or distraction. Ito naman yung mga cards na para malaman naman natin kung ano yung situation mo sa love life. Single ka man or nasa relationship, kung ano yung feeling or naiisip ng person sa nangyayaring sitwasyon sa buhay nyo. Isa ito sa spirit guide mo kasi yung aso marunong makasense at alert na kailangan mo ding i-apply sa sarili mo. Pero mukhang aware ka naman sa situation mo at yung mga taong mapagpanggap sa iyo ay feeling nila hindi mo pa alam. Hindi kasi nila nakikitaan yung pag-action mo sa mga maling trato. Pero napapansin mo din ito. Ang nagiging connection mo dito sa person ay sa online. May sinasabi itong person na to na hindi totoo pero pinagmumukha niyang totoo para mapaniwala ka. Para mag-worry ka or isipin mo. Pero napapansin ko lang pang-apat na card na ito na yung person, ginagawa niyang malinis ang lahat na hindi mo mapapansin. Mag-ingat kayo guys sa scammer, kahit kapamilya mo pa yan, kaibigan, at yung mga bagong kakilala. Yun kasi yung pinaparamdam ng cards mo na merong nangyayaring lokohan. Lalo na't pinapakita sa reading na ito na matagumpay ka. Ayan na guys, mag-ingat kasi ano man ang mapansin mo sa koneksyon nyo patungkol lalo na sa financial, tatakasan ito ng person na ito. Ready na siya kung sakaling mapansin mo man na may panlilin lang. Yung kasikatan, tagumpay at money, yan talaga yung pinag-uugatan ng inggit or masamang hangarin. Para sa mga single or nasa relationship, yung paghihirap na naranasan mo sa nakaraan ay matatapos na. Sa relasyon, magkakaroon ng kapayapaan. At sa mga single, may person na paninindigan ka. At saka guys, yung positive ang papasukin mo sa buhay mo. Huwag yung mga natapos na or negative. Ito yung next, Ace of Pentacles, Three of Swords, at King of Swords. Ang zodiac na ipinapakita sa cards na ito ay Libra. Itong mga cards na ito, ipinapakita lalo na sa mga magre-resonate na yung panlilin lang na sinabi sa mga naunang cards ay patungkol sa financial. Pangalawa, yung kasikatan or karangyaan na meron ka gustong makamit ng person na ito. Ay siya nga pala guys, diretsa akong magsasabi Kung hindi mo gusto yung video na ito, itigil mo na lang. Pero magandang guide ito sa iyo para hindi mangyari or maiwasan mo. At yung panlilin lang, single ka man or nasa relationship or person ito, nakakakilala mo pa lang, ito yung magpapasakit sa iyo kasi nagkaroon ng betrayal.
At kapag kinumpronta mo itong person na to, meron din siyang mga sasabihin na salita na hindi mo magugustuhan. At ang advice ng tatlong cards na ito sa pakikipagkapwa or family mo man ito or person mo or ibang tao, huwag mo hayaan na ang maging main na involve ay financial. Kung nakaramdam ka na ng ganito yung sitwasyon, unti-unti mo nang iwasan itong person na ito. Kasi kung maikipagtalo ka pa, masisira lang yung araw mo. Pero kung gusto mong bawiin yung patungkol sa financial, medyo mahihirapan ka, kailangan ng oras mo at saka magastos pa din. At saka, ang ilan sa inyo sa tagumpay, sa financial, ikaw yung mas may karapatan at may kontrol. Hindi yung mga taong nandyan kapag kailangan ka lang. Sa financial, nagkakaroon ka ng problema dahil na rin sa poor investment o kaya ang ilan sa inyo kasi nawalan ka ng trabaho. Ito muna yung alamin natin. Itong card na ito ang nagpapatunay na yung person na nanlilin lang sa iyo, hindi ka rin naman niya kayang i-let go eh. Kasi kung ano yung kailangan niya, dapat niya munang tapusin. Yun yung mindset. Kaya magpapaliwanag sa iyo yung person or kahit ano para lang mapaniwala ka ulit. Magaling itong person na to na kuhain yung feeling ng kausap niya. Maganda sanang katangian nito eh, pero kung sa mabuti niya gagawin, kaso sa bad side niya ginagamit yung galing niya sa paikipag-communicate. At napapaniwala ng person na ito yung bawat taong nakakausap niya kasi magaling nga siyang yung magtahi-tahi ng kwento. Meron din siyang konting alam sa black magic or pag-hypnotize. Ikaw na tong tinutukoy ng card na ito na napansin mo rin sa sarili mo finally na merong mali sa sitwasyon mo. At ikaw na yung umiiwas mismo. Ibig sabihin nito guys ay naaapektuhan na rin yung physical health mo. At mas pinipili mo muna ng kapayapaan or mag-heal para sa mabilis na recovery. Ang ilan sa inyo nagtiteka ng gamot na pampakalma. Yun nga lang, hindi ka pa rin titigilan nitong negative na sitwasyon. Di ba sinabi na nga na gagawin niya yung lahat para maging close muli sa iyo. Pero tandaan mo na ganun pa rin yung person sa kung paano mo siya huling nakilala, yung totoong siya. Guys, paalala lang na general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ituloy ko lang para sa financial na kung nagkaroon ka man ng mabagal na daloy ng financial, soon makaka-recover ka din at malalaman mo na kung paano i-manage yung money na meron ka. Para sa mga single or nasa relationship, kung ano man yung negatibo ng nakaraan, ay kalimutan mo na ito para dumating na kung ano yung tamang nakalaan para sa iyo na happiness. Para sa ilan, yung mabuting pakikisama at saka kapareho ng mindset ang mas nagtatagal na relasyon. 10 of Cups, 5 of Wands at the Strength. Ang zodiac ay Pisces at Leo. Ito yung future ng connection nyo ng person mo. Yun yung title natin, di ba? At ang sinasabi sa cards na ito, na yung pagmamahalan nyo ng person mo ay puno ng blessings, happiness. Yung bang pakiramdam mo, ito na yung relasyon na talagang hinahanap mo.
single ka man or nasa relationship. Yung person na nakilala mo or kasama. Pero walang perfect na tao, wala ring perfect na relasyon. Susubukan talaga ito ng panahon. At ang advice ng cards na ito na kailangan mong ma-realize kung ano yung mga bagay or relasyon na kayang-kaya mong maipagpatuloy. Kasi mararamdaman mo naman yan kung single ka man o nasa relationship na yung taong kaharap mo ay panghabang buhay mo. Naka-3 words ka na para sa katatagan. Na tanggapin kung ano yung mga bagay na nakalaan kasi yun yung tama at tanggapin din yung mga bagay na hindi para sa iyo. At saka pinapakita sa mga cards na merong person na nananatiling naninindigan sa mga desisyon. Lalo na sa usapin patungkol sa pamilya na naninindigan ka na limbang panatilihin na buo ito kahit anuman yung mga nangyaring negatibo. Meron kang kakayahan na kahit yung layon na makakaya mong mapaamo. Hindi mo man makita ngayon, pero soon. Naka-4 na card ka na para sa spiritual at dun magmumula ang kaalaman mo at lakas. Marami ka mang pinagdaraanan sa buhay, malalagpasan mo rin ito. Kung yung ibang nanlamang sa'yo ay nagparty na, nag-enjoy na, sa ngayon, yan yung magiging feelings nila or mararanasan. Ayun pa talaga. Ito yung mangyayari, yung bad karma. Kasi kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung pabalik sa iyo. Hindi yan tradisyon o kaya sumpa. Yun naman kasi talaga yung nangyayari kung mapapansin nyo lang. Na kung maganda yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo. Humingi ka man ng kapalit or hindi, patas ang pagtingin ni God sa atin. Ayan pa rin talaga, susuyuin ka pa rin ng person para lang bumalik ka sa kanya. Hindi pa rin siya nag-give up. At kailangan mo na talagang maging wise sa mga decisions mo or kung ano yung mga dapat na binibigyan ng prioridad. Ayun nga talaga guys, so lahat gagawin ng person para lang bumalik ka sa kanya or mabalik yung tiwala mo. Kapag kasi tinanggap mo siya ulit, ibig sabihin tanggap mo na kung ano talaga yung mali sa kanya. Kahit na magkausap lang kayo, tingin niya, nakuha ka pa rin niya. Kakilala mo man ito, loved one or person. At tingin ko dito sa card na to, ikaw na ito. Kasi syempre, may mga memories at saka umasa ka na magiging maganda yung dulot sa buhay mo ng mga naging desisyon mo. Pero ngayon lang yan yung sadness kasi makakabawi ka pa rin. Isang card na lang yung kukunin natin para sa final card. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Queen of Wands, Aries. Yung mga nangyayaring challenges sa buhay mo ay blessing in disguise. Kasi magkakaroon ka ng biglaang pagbabago sa buhay na magiging pabor sa iyo. Changes at bagong simula na hindi pa nangyayari sa buhay mo.